Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, sa araw na ito, natatandaan ko, June 24, inimbita po tayo mga 2 months ago ng ating kaibigan si Johnny Dayang sapagkat birthday niya ngayon at gagawin ito sa Boracay. Nag-reserve po siya ng isang hotel doon sa Boracay sapagkat special birthday niya ngayong araw na ito, 90 years old, 90. Inimbita po ako para ako magiging MC, Master of Ceremony sa programang gagawin. Maraming beses na po ako nag-MC ng nakaraan nung siya ay 80 years old, 82, 83, 84, 85. Abay taon-taon po ay ako po ang ginagawa niyang MC. Pero ngayon, sabi niya, pinaka-importante, bagamat malayo, magiging 90 years old na ako. Sabi niya, 90 years old, veteran newspaperman. Ang problema po ay last month, konti pa, the other month, binaril po siya sa Kalibo, Aklan. Habang siya nanonood ng telebisyon, merong isang assassin na inasinta po siya sa dibdib habang siya ay nakaupo sa sala nila, nanonood ng telebisyon, binaril, at tumawag po sa akin ng pamilya at sabi, si Mang Johnny ay patay na. Ako, bakit? Ba'y binaril po? Hanggang ngayon, unsolved crime. Anyway, ang sumunod na mga araw ay binulol po siya dyan po sa Santuario de San Antonio sa malapit sa Forbes Park. At isa po tayo sa mga nagsalita sa necrological service sapagkat siya po lamang ang nakikita kong buhay na mas matagal sa akin sa media na hanggang ngayon ay aktibo pa. Kolumnista po siya sa Payagan Tempo hanggang araw ng kanyang kamatayan. Nakakilala po kami yan, 1967, Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines. Anyway, happy birthday Mr. Johnny Dayang. Ang anak niya po ay ambassador natin sa Turkey. O nga pala, sapagkat napag-usapan na rin natin ng ibang bansa, Turkey, bayan po ninyong batiin ko ang isang supporter natin, mag-asawang supporter natin na taga California. Marami pong Pilipino dyan sa Amerika, sa California. Si Mary Ann at si Ray Bustamante. Pinababati po kayo ng inyong kapatid at ako po ay nag-obliga lamang at natutuwa ako sapagkat kayo po ay masugid na tagapanood ng Kawal ng Demokrasya dito po sa YouTube at kayo po ay aking subscriber. Happy listening po. Mabuhay. Mary Ann, Ray, si Ray Bustamante. At siya man din lang na binati na po natin, nag-umpisa na po tayo shoutout.
Abay, babatiin ko na rin po ang mga bumili po ng libro itong nakaraang 3 araw. Mr. Isagani Alhambra, Mr. Godin de la Peña, Brad Attorney Romulo Somalinog, Charlie Ong, Hansel Anito, Edwin Manuel. Ayan, sabi po ng staff ko, sabi niya, uy, wala ka pang permiso para banggitin sila. Baka sila ayaw magpabanggit. Ito po ang topic po natin. Tayo po ay iba na ngayon ang ating Pangulo. Bagamat Marcos ang apelyido, hindi po lahat ay dapat pagsisihan o ibintang sa anak. Iba po yung martial law ni Ferdinand Marcos Sr. at iba naman ang 10-year regime ni Bongbong Marcos. Yung kay Marcos Sr., ang nagpasama po mabuti dyan ay yung sila Juan Ponce Enrile, yan sila Cayetano, yung kanyang tatay ni Alan Peter, yung attorney Cayetano, Rene, at yung po mga tropa ni Gringo Hunasan, yung mga tropa nila Pampilo Lacson, nila Ray Biroya nung panahon ni Manang martial law. Yan po mga mabubuktot. Takot na takot ang mga Pilipino. Natatandaan ko pag ako po inimbitan nila Senator Jovito Salonga sa California para po magsalita. Pinakamarami na po sa mga rally nila, mga 25. Kako, inimbitan ninyo ako all the way from the Philippines para magsalita sa rally. 25 Filipinos. Ang binulong sa akin ni Ray Pineda, patay na rin po. Sabi niya, kawali, takot na takot ang mga Pilipino dito sa martial law, baka sila pag-initan pag uwi nila. Kaya pasensya ka na. Kako, kahit na 2-3 lang yan, basta magiging makabayan sila, it's worth the trip, kako. Ngayon, ano po ang mensahe natin? Sa mga nabanggit ko po, huwag na kayong matakot. Makibaka na po tayo. Sapagkat yan lang ang kailangan ng kasamaan para mamayani sa ating bansa. Yung ang mga matitinong Pilipino ay tumahimik. Sabi nga na Edmund Burke, ng philosopher ng Britain, the only thing needed for evil to triumph is for good men to do nothing. Sa Tagalog, ang kinakailangan lamang na mamayani ang kasamaan ay kung ang mabubuting tao ay hindi kikilos. Kung sa pagbanggit ko po ng pangalan ninyo, kayo po ay parang kumikilos na upang makibaka sa inyong pamamagitan ng pagbili po ninyo ng aklat na pinagbawal ni Duterte, A Country Run Like Hell by Wally Carbonell. Sinulat ko ito panahon ni Duterte ng buhong na demonyong si Duterte. Ako po author niyan at hindi po tayo natakot. Ito po ating picture nung tayo medyo pogi-pogi pa at bata-bata pa. That was how many years ago? 8 years ago. Pinagbawal niya po ito sa National Bookstore at hindi po namin mapilit ang National Bookstore na pagbili. Meron po isang malaking bookstore dyan sa Ermita ang nagbenta nito. Ang pangalan ng bookstore, Solidaridad sa Padre Faura. Abay, pag kami nagtatanong, tumatawag po sa amin, sinasabi namin, doon kayo bumili sa Solidaridad. Ngayon, ang pagbibenta po natin ito ay through online. Tumawag lamang kayo sa numero na yan o i-text ninyo inyong pangalan, complete address at ipapadala ko po sa inyo. Kaya po pangalan sapagkat nilalagyan ko po ng dedication dito sa inyo. At sinasabi ko kayo ay kapwa ko nakikibaka para sa katotohanan, katarungan at demokrasya ng bansa. Kaya salamat po sa mga bumibili. Pinapagtibay po ninyo ang ating pong hanay. At pag natanggap na ninyo, saka lamang po kayo magpapadala. Siyempre, tinatanong ninyo sa inyong
sa inyong sarili. Magkano kaya ang libro? Ibubulong ko na lang po sa inyo. 1,000 pesos po. Ang kapital nito, ibuwis buhay po. Anyway, thank you very much. Ito kila Isagana Alhambra, Godin de la Peña, Atty. Romulo Samalinog, Charlie Ong, Hansel Anito, Edwin Manuel. At nagkaroon na po tayo ng feedback na dalawa ay nakatanggap na. Ibig sabihin, ang problema lamang ay yung rider na nagdi-deliver. Pag dumating po sa inyo, wala kayong babayaran. Magdi-Gcash po kayo ng diretso sa numero na yan. Muli, maraming salamat. Huwag na po tayo matakot na baka tayo gantihan pagka tayo ay bumili ng libro. Makibaka po tayo. Ang panahon ng pakikibaka ay lahat ng panahon. At ang pagkatakot, yan ang kinakailangan ng mga terorismo. Pananakot, yan tinatawag nilang bayani ang mga Marines. Paano naging bayani mga basurero na yan? Yung mga kargador na yan. Sapagkat kayo lamang ay DDS, ala Lorin Ligarda na kayo, ang tawag ninyo dyan sa mga nag-deliver ng pera sa inyo, bayani. Kaya lamang binawi ni Lorin Ligarda ang salitang bayani nang nabanggit na siya pala ay diniliberan din ng maleta. Naku po, tigas ang kanyang denial, ang kanyang pagsasabing kasinungalingan niyan. Ganun pa man, mga kaibigan, sa ngayon, ang nagiging topic ay paano ba ang gagawin dyan sa mga nagpatakas, nagpa-attend, nagpalitaw kay Bato de la Rosa, dyan po sa Senado, kaharap ang media, kaharap ang mga representative ng media sa buong mundo. Nakita nila si De La Rosa, nagyayabang na naman. Pag wala ko rito, sabi niya, nagsisigaw. Hinahanap niyo ako. Pag nandito ako, tinatanong niyo bakit ako nandito. Saan ba ako lalagay? Sabi niya. Napakayabang po niyan si De La Rosa sapagkat napakarami ng pinapatay niyan. Natatandaan ko nung kwento sa akin ni Montulfo na yung tao na itinulak ni Duterte, nilaglag mula sa helicopter, ay tinurn over sa kanya ni Bato de la Rosa dyan po sa Davao. At ang sangayon kay Montulfo, nung itinulak yung suspect sapagkat tayo umamin na siya ay kasangkot dyan sa droga ng kalaban ni Ram Duterte, abay tinulak po siya, nalaglag, itinapon mula sa helicopter. Nagalit yung pilot, sir, o yung gawin yan, baka malasin na itong helicopter natin. Malasin, talagang masama yung ginawa. Ngayon, ano pang issue natin? Wala pa ng kakayanan itong NBI, walang kakayanan ang CIDG, ang PNP, Department of Local Government, Interior and Local Government, pagka ang isang tao ay dating senador o dating chief of police o dating member ng DDS at lumitaw at sabi niya, sige, ninyo ko, kaya ba ninyo ko liin? Walang nakakaya, mga kaibigan, at siya ay nakatakas harapan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ang walang patayang pag-uusap na wala ng challenge sa kanya, sinabi niya, Senator De La Rosa is under protected custody of the Senate. Walang batas na ganun, mga kaibigan. Kaya lamang, ang Pilipino, madaling masindak. Magsigaw-sigaw lamang si Robin Padilla, sabi lamang niya, huwag mo sisigawan, hindi mo ko palamunin. Pag hawakan siya para kamayan ni Kiko Pangilinan, huwag mo ko hawakan at makikita mo. Barumbado, yabang. Ngayon, ano po ang ating issue? Lahat ng tumulong para lumitaw si Bato de la Rosa sa Senado
at lahat ng tumulong para siya'y tumakas ay guilty. Meron pong kasalanan malaki sa salang obstruction of justice. Ano po obstruction of justice? Yan po ay parang pagsasangka para maikaso pa isakatuparan ang katarungan. Humaharang siya para huwag makakilos, makagawa o makaandar ang katarungan. Obstruction of justice. Eh nandyan si Alan Peter Cayetano, nandyan si Pia Cayetano, nandyan si Chavit Singson, nandyan si Robin Padilla. Bakit wala tayo narinig? Bakit? Sapagkat takot ba walang bayad? Itong mga kapulisan natin, pati NBI walang kalaban-laban. Pinaputukan kayo ni ex-Major General Aplaska. Aba, hindi niya tinarget. Sabihin ninyo, kapwa nating nasa gobyerno yan. Mga obstruction of justice yan, obstructionist of justice. Ganun pa man, may pagkakataon pa tayo, bigyan po ninyo pagkakataon ang ating kapulisan. Baka naman meron pang natitirang matino dyan na mag-aala General Nicolas Torre. Baka naman magkakaroon pa tayo ng matino-tino at matapang-tapang na NBI Director. Sapagkat mukhang walang binatbat itong matibag, itong Director matibag, mga kaibigan. Kami pinagtatawanan siya ni Bato. Malapit po sa pamilya namin si Matibag. Pero that does not exempt him from this program. Pagka nagkulang, atin pong pipitasan. Pagka meron pong mga pagkukulang, atin pilit na pupunuan. Ngayon, magdiretsa na tayo, Mr. BBM, Mr. President. Kaya ba ito ng iyong gobyerno na ipatupad ang batas at bitbitin itong sila Alan Peter, sila Chavit Singson, itong si De La Rosa? Pag hindi ninyo kaya, hindi naman po tayo gayabang, baka pwedeng tumulong kami. I-deputize niyo po ako, kasama si Trillanes at kasama si Torre. Isang team po kami. Kami ang hahanap dyan kay De La Rosa. Kami ang aresto. Basta may government authority, legal yan. Ganyan na rin po gagawin natin dyan sa mga bantag, dyan sa mga atungang. Sapagkat nagmumukha pong walang kakayanan itong gobyerno nito dyan sa mga siga-sigat mayaman na sabi nga ni Chavit Singson. Hindi yan makukulong. May pere. Ang ating pong magiging sandata dyan, yung hindi nabubulag sa pera at hindi natatakot sa laki at dami ng baril. Maraming baril itong si De La Rosa, pero may solusyon po dyan. Yung mga baril ni De La Rosa at baril ni Kibuloy, siya po ngayon na may control. Pati mga baril ni Digong Duterte, ang may control ay si De La Rosa. Napakarami po nilang baril. Yung sa suma total ng ating informante, yung sekreto, ay nasa mga 650 firearms daw yan. High-powered. At meron silang mga 11 Barrett sniper rifle. Alam po ninyo yung Barrett sniper rifle, 1,250,000 pesos po isa dyan. Pwede po kayong tamaan yung kanyang telescope, ang kanyang balay, kanyang kalaki, 50 caliber. Pwede tumama sa lata ng gatas na malaki-laki, kasi nakinaulo, sa layong 1.5 kilometer hanggang 2 kilometers. Tatamaan po niya, kaya napakamahal na baril niyan. Bawal po kasi sa gun collector yan. Pero meron pong 11 ang
kampo ni Kibuloy niyan sapagkat meron siyang sariling eroplano at yan ang isa sa mga kaso niya sa Amerika. Yan pong illegal traffic of firearms. Ngayon, ano po ang ating hinihiling? Pag hindi kaya ng gobyerno ni BBM, abay, wag po tayong titigil. Pilitin natin na dapat niyang kayanin sapagkat siya Pangulo. Tatanggalin na siya pagka-Pangulo nito sila Chavit Singson, Sara Duterte, Mans Carpio, tulong-tulong na sila nila Mike Defensor. Ito si Baligod. At ang una nilang gagawing Presidential Security Group, itong 18 ex-military men na active cargadores ng mga maleta. Ang tawag po dyan, maleta boys, hindi marine. Nakakahiya na gamitin niya sa salitang marine sa pag-deliver ng mga illegal na pera. At yan si Baligod. Abay, damputin niya po ninyo yan o patanggalan na ninyo. Ipadisbaran ninyo, dampatin ninyo sa perjury, sa salang perjury, sa salang cyber libel, at sa illegal possession of ugly face. Yan. Mga kaibigan, yan po ang ating pong hamon sa gobyerno ni BBM. Ipakita natin na meron tayong pangil, ipakita natin meron tayong kakayanan. Huliin si De La Rosa, si Bantag, si Atong Ang. Ay kumilos na po kayo, hindi yung hinuhuli lamang driver, cyclista, o kaya yan pong mga pickpocket, pinapatay pa. Yung mga mamamatay tao pa rin nila De La Rosa, ginagawa tayong katatawanan sa buong mundo. Nakalain po ninyo, Senate is under attack. Hindi naman totoo. Yung pala, papatakasin lang si De La Rosa. Insulto kay Mr. Marcos. Insulto sapagkat gusto nilang meron maging presidente. Ang gusto nila maging presidente ay isang boba na kriminal ng pangalan Sara Duterte. Huwag kang pumayag, Mr. BBM. Presidente ka na. Sila gusto lamang mga agaw ng presidency. Papayag ka, yung mga obstruction of justice, hindi mo pagtuunan ng pansin. Magtrabaho ka, ipahuli mo. Pag hindi mo kaya, activatein mo ulit si Torre, i-deputize mo si Trillanes, at tutulong ako. I-deputize mo rin ako, dadalhin ko itong Crisco at ang aking pong espesyal na lisensyadong firearm. Yan po ang ating pong report. Ako po si Kawaldi Carbonell, sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Hindi po tayo nakakalimot. China, layas!